Narito na mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan noon at ngayon sa serbisyong totoo. Hatid na GMA News. Wala na naman ho dito. Unang balita. Inamin ni Senador Robin Padilla na kanya ang SUV na lumabas ng Senado noong May 14 na madaling araw. Oras na umalis din daw noon sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Nananatili naman tikom ang bibig ni Padilla kung magkasama nga silang umalis ni de la Rosa at kung nagkakausap pa sila. May unang balita si Ian Cruz. Senator Bato is absent. Okay, with 23 senators present, the chair declares presence of a quorum. Isang linggo matapos muling pumasok, absent ulit sa sesyon ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero ang sinasabing kasama niyang umalis sa Senado noong madaling araw ng Huwebes na si Senador Robin Padilla, present. Sen, ikaw daw ang huling kasama ni Sen Bato? Kayo daw po nagpasama sa kanya. Tatlong gabi kami magkasama. Totoo bang magkasabay kayong umalis dito? Nung Wednesday ng Thursday na ng madaling mas araw? maganda po siguro kung magbibigay ng info niyan, ma'am. Pag natapos na yung investigasyon. Kasi mas maganda yung official. Batay sa official report sa investigasyon ng mga pangyayari na ibinigay sa GMA News, sumakay si De La Rosa sa isang SUV na minamaneho ni Padilla bandang alas 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Sa mga oras na iyon, nakuna ng GMA News ang puting SUV na ito palabas ng Senado at ang plaka kapareho ng plate number na binabanggit sa official report. Sa panayam ng 24 oras, inamin ni Padilla na kanyang sasakyan. Opo, sasakyan ko po yan. Nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakuna niyan? Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Sir, kayo, nakasakay ba kayo dyan? Antayin na lang po natin yung... Pati kayo, antayin hindi po pwedeng natin itanong? yung investigasyon po. Tinanong din si Padilla kung alam niya ba kung nasaan ngayon si De La Rosa. Nakausap po ba kayo? Mula nang magkahiwalay kayo sa Senado ng Huwebes? Ay, hindi po. Wala. May sinabi po kasi kayong... Si hindi, Ma'am sabi talaga, niyo sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman ay tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan eh. Sir, yan po naman yan, hindi lang ako. Kaya, pasensya na po. Kaya Ako na po itatanong yung sa humihingi inyo. po ng... Opo. Isa si Padilla sa itinuturing ng National Bureau of Investigation na person of interest kaugnay sa pag-alis ni De La Rosa sa Senado. Yan po ang dahilan, kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon. Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap. Kayo yung nangangako, nagsasabi ngayon sa sambayanan na pag nandoon na sa investigasyon, sasabihin nyo na lahat. Ganon, Senator. Ay wala po akong record ng pagsisinungaling. Ako po ay rumispeto sa batas ng Pilipinas at ako po ay nagpakulong dahil sa paggalang sa batas ng Pilipinas. Bago yan, natanong din si Padilla kaugnay sa kumalat na usap-usapang namataan siya sa NAIA noong Huwebes. Walang sense naman yun. Bakit naman kami magpapakita sa airport pa? Hindi po totoo yung NAIA, hindi totoo yung yate. Paniwala ni Padilla, hindi aalis ng bansa si De La Rosa. Hindi gagawin ni Batri. Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba, sir, na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, hindi ko alam. Wala akong idea. Nakausap niyo ba ulit siya, sir? Senator Bato? Sa bansa? Nakausap niyo na ulit siya? Sen Bato? Yan ang mahirap sagutin. Sa panayam ni Jessica Soho noong Miyerkules, bago magkaputukan sa Senado, sinabi ni De La Rosa na lumutang siya sa Senado matapos ang 6 na buwang pag-absent dahil tinawagan siya ni Cayetano. Tinawagan ako na aking mga kasamahan na kailangang nandito ako sa Senado para sa butuhan. Tungkol saan daw yung botohan? Change of leadership ng Senado. So kung hindi ako magdating, hindi namin makuha yung leadership dahil ako ang pang-13th vote. Pwede mo malaman sino tumawag po sa inyo? Si Senator Alan Cayetano, yung aming majority leader.
Pero nagulat daw siya na may naghihintay na sa kanyang mga tauhan ng NBI. Alam niyo ho ba na may mga naghihintay sa inyo? Ay kung alam ko na may nag-aabang, hindi na ako papasok. Pagpasok ko, doon sa pintuan, sa gilid may mga nakaupo. 2 babae, tsaka may mga lalaki. Akala ko mga staff lang yun na senador o kaya mga driver na senador. No? Pagdaan ko, tumayo sila, hinarang ako. Sir, NBI kami. Hinawakan yung braso ko. So, nagpumiglas ako. Piglas ko gano'n, takbo na ako. Habulan na kami hanggang nakarating ako sa session hall. Overspeeding. Run for your life. Yung ginawa ko eh. Noong nakarang linggo, sinabi ng Pangulo na wala siyang utos na arestuhin si De La Rosa. Pero ayon sa Malacanang, maaari yang magbago depende sa magiging pasya ng Korte Suprema. Iginagalang po ng Pangulo at ng administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit, hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago depende sa magiging development sa pending na petisyon sa Supreme Court. Opo. Ito ang unang balita, Ian Cruz, GMA News. Kasunod ng pagpapalit ng liderato sa Senado noong nakaraang linggo, tinukoy na ang mga bagong chairman ng ilang komite sa Senado. Si Senadora Loren Legarda ang bagong chairperson ng Basic Education Committee. Si Legarda pa rin ang chairperson ng Culture and the Arts Committee. Ibinalik kay Senador Bongo ang chairmanship ng Committee on Health. Si Go pa rin ang Sports Committee Chairman. Si Senador Jigoy Estrada ang hahawak ng Committee on National Defense and Security at Committee on Games and Amusement. Si Acting Senate Majority Floor Leader Senador Joel Villanueva ang chairman ng Committee on Higher Technical and Vocational Education. Si Senador Rodante Marcoleta ang bagong chairman ng Committee on Public Services. Hawak pa rin din na Senador Pia Cayetano at Senador Robin Padilla ang kanilang committee chairmanships bago magpalit ng liderato ang Senado. Ang Committee on Energy, Ways and Means at Sustainable Development Goals, Innovation and Futures Thinking kay Cayetano, habang Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs kay Padilla. Wala pang inaanunsyo ang Senado kung sino ang mamuno sa iba pang komite, kabilang makapangyarihang Blue Ribbon Committee na ayon kay Senate President Cayetano, pinag-aaralang ibigay kay Marcoleta o sa kapatid niyang si Senadora Pia Cayetano. Kasunod ng mga naranasang rotational brownout sa ilang lugar sa Luzon at Visayas, pinamisigahan sa Kamara ang pagpalya ng transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines. Batay sa inihaing resolusyon ni House Speaker Faustino D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, kailangan daw malaman kung may kapabayaan sa maintenance, monitoring at pagsunod sa grid standards ang NGCP. Ipinuturi sa resolusyon na ang kuryente ay hindi luho, kundi isang pangunahing pangangailangan na nakakaapekto sa kabuhayan, edukasyon at araw-araw na buhay ng mamamayan. Nakitaan nila ng kahinaan ng power grid ng magkulang ang supply ng kuryente kaya dapat magkaroon na ng mga reforma. Naapektuhan kasi ang pagpalya ng transmission line sa mga nasa halos 4 na milyong customer o consumer sa Metro Manila at ilang kalapit na probinsya. Bigurin umano ang NGCP na i-report ang pumalyang transmission lines sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na dapat ginawa alinsunod sa Philippine Grid Code. Wala pang pahayag kaugnay nito ang NGCP. Nabataan sa mga dagat na sakop ng Pilipinas ang 2 research vessel ng China na nagsasagawa ng illegal umanong marine scientific research. Ang isa ni Radio Challenge ng Philippine Coast Guard para palayuin sa Pag-asa Island. May unang balita si Chino Gaston. Nag-radio challenge at ilang beses pinaikutan ng eroplano ng Philippine Coast Guard o PCG ang Chinese research vessel na Xiangyang Hong 33 sa mga bahura at sandbar sa loob ng 12 nautical mile territorial sea ng Pag-asa Island. Sabado pa ng umaga, namataan ng Chinese research vessel gamit ang dark vessel detection technology ng Canada. Ayon sa PCG, may sariling underwater drone ang Chinese research vessel na April 15 pa umalis ng China. Paikot-ikot lang umano ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng iba't ibang bansa sa South China Sea. Ine-eskortan ng ilang Chinese Coast Guard vessel ang nasabing research ship na nagbaba pa ng mga umano'y Chinese marine scientists sa 2 sandbar.
Pero nang i-radio challenge ng PCG, agad namang umalis ang research vessel at lumayo ng Pag-asa Island. Nasa labas man ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, itinuturing na teritoryo ng bansa ang Pag-asa Island dahil sa pag-okupa nito ng mga Pilipino. Nakita natin na yung Chinese research vessel, when the aircraft arrived in Pag-asa, it was still conducting its own illegal marine scientific research, and then eventually it left, no? Wala na ang Chinese research vessel, pero nababahala ang Coast Guard sa iba pang aktibidad ng mga Chinese tulad ng namataan na Jiageng Research Vessel, 85 nautical miles mula sa Itbayat, Batanes. Pabalik-balik ito ayon sa tracking data ng PCG na tanda na may tinitingnan ito sa ilalim ng karagatan. There is a possibility that the Chinese government are doing all the mapping of all those undersea cables, the critical infrastructure underwater, that would be very delicate for our national interest. No? Secondly, there is also a chance that they are doing deep seabed mapping also for military purpose. Sa isang social media post noong May 3, kinumpirma ng Chinese Embassy na nagsasagawa nga ng marine scientific research ang Jiageng sa pagitan ng Taiwan at Batanes. Ang iba pang research vessel nito nagsasagawa umano ng scientific mission sa bahagi ng South China Sea na sakop umano ng China alinsunod sa international law. Ito ang unang balita. Chino Gaston, GMA News. Good vibes online ang walang katulad na samahan ng isang magkakaanak na biyaheng Antipolo Rizal. Kung naka-van o jeep ang ilan sa outing, abay ibahin yung pamilya ni Tor Cerezo. Tourist bus lang naman ang gamit nila para sa kanilang family get-together. Ang kwento ni Tor, mas praktikal at less hassle ito lalo't 39 silang magkakaanak. Taon-taon sila nagsisimba sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo dahil deboto roon ang kanilang namayapang si Lola Mameng. Nakaugalian na rin nilang mag-swimming pagkatapos. Biro na isang netizen, hindi usong agawang lupa sa pamilya ni Tor, kundi agawang window seat. Ang mala-inter-barangay outing nilang yan may 2.7 million views online.